Isang malamig na umaga sa lahat mga kabagis, no? So may nagtanong lang dito kung ano daw yung pinaka-worst na na-encounter natin sa pag-alaga ng fatteners. Kung naalala ninyo, marami tayong mga fatteners na inalagaan sabay-sabay, nasa mga 30 plus din yon. At yung mga na-encounter natin na pinaka-worst na mga problem, no? Na mga nasolusyonan naman din natin is napakarami. So i-mention natin yan mga kabagis dito sa ating upload na to. Please do like, comment, and kung napadaan lang kayo sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe. Kung napanood niyo yung mga upload natin mga kabagas, dito mayroon tayong 6 yung kulungan na yan noon. Dito mayroon din tayong 12 na fatteners. Noon dito sa kabila yung malaki mayroon tayong ano dyan 17, 5, 4, so puno yan mga kabagis. It's so happy na ngayon lang is ano na tayo, no, limit na lang tayo sa ating pwedeng alagaan. Kaya ito na lang yung ating inalagaang mga fatteners. Well, yung tanong kasi na ano yung pinaka worst na na-experience natin na problem sa pag-aalaga ng fatteners na sabay-sabay na ganoon karami. Ang pinaka worst talaga mga kabagis is kasi yung pagbili ko ng mga biik na yon, di ba dito 12, 1 week after bumili na naman ako doon sa kabila ng 16. So yung 16 pala na binili ko kasi ibang source din yung kinunan ko noon. Iba-ibang mga ano, kasi wala kasi ditong malaking farm talaga na pwede mong bilhin na bultuhan na ganun karami na mga biik, no. So you need to look for a specific area na pwede mong mapagkunan. So nung time na yun mga kabagis, dito 1 week na yung 12 dito. Nung dumating yung 16 sa kabila na biik, mayroon palang 4 doon na may sakit na. Hindi lang natin napansin kasi maliksi pa naman. Nung pagdating na dito, matamlay na, hindi na kumain. Yung pinaka mga worst talaga, matamlay, hindi na kumain, na basa na yung dumi, and then nagkahawaan na. Nung nagkahawaan na, tapos dito mga 12 mayroon din nahawaan. So ang pinaka technique ko talaga doon mga kabagis na nasolusyonan ko naman yung problem is yung may mga basang dumi, hindi ko muna sineparate yun kasi kaya pa naman yan na masolusyonan sa talbos ng kamote at saka sa Aprolite na ipainom lang. Yung mayroong mga 6 doon na sineparate ko talaga kasi matamlay na, hindi na kumakain, at saka na mga kabagis ka na basa na rin yung dumi nila. So sineparate ko sila, gumawa ako ng parang kuna, yung lalagay ng mga biik talaga na yung separate talaga, na-separate natin sila mga 3 to 5 days mga kabagis. At talagang ang ginawa ko doon sa 3 to 5 days na yon is nagbigay tayo ng antibacterial na gamot. So yun lang naman siguro yung pinaka worst na na-experience ko, kasi yung iba dito na nabasa na solusyon na naman using talbos ng kamote lang at saka yung Aprolite, no, na pinapainom. So yung 5 na talagang mahina na, hindi lang kumakain, ng iba hindi tumatayo, talagang injection na lang talaga ng antibacterial natin in 3 to 5 days yun, no, na injections. At sa awa ng Diyos sila, na survive natin sila. So mas talaga mga kabagis, mas mainam yung i-separate mo yung talaga yung mga biik mo na talagang grabe na yung sakit nila, para intensive yung pag care mo sa kanila na mabigyan talaga ng maagang solusyon, no, maagang paggamot, no. Hindi yung hinalo mo pa rin sila sa marami and then ang ending niyan is mahawaan na lahat, no. I-separate mo talaga yon, yung grabe na, then bigyan ng tamang gamot. So ang ginawa ko lang doon mga kabagis is talagang ang pinakaunang sinolusyonan ko is yung tamlay nila at ayaw na kumain. So yung ang pina-inject ko sa kanila that time was
antibacterial, product yun ng Bimig San Miguel. And then binigay lang din sa ating sa ating technician. Kasi that time talagang naghanap ako ng tulong ng technician from Bimig na libre lang din. So yun yung ginawa namin at nasolusyonan at na okay naman sila pagka 5 days. So bumalik na yung sigla, kumain na at wala na yung basa ng dumi. Ang ginawa ko that time sa 3 to 5 days na antibacterial, pinapakain ko pa rin sila ng talbos ng kamote, which is yun yung appetizer talaga para sa kanila, na kakain sila ng feeds. At bumalik na yung sigla nila nung nag 3 days na hanggang 5 days yung antibacterial na ini-inject namin. At saka yun, na bumalik na yun yung gana ng pagkain ng baboy. So talbos ng kamote, plus ang tubig pala nila mga kabagis, nilagyan din ng technician ko ng Primoxil that time. So kaya yun yung sabi niya, kapag may mga walang ganang kumain, walang matamlay na mga baboy, ganyan, ihalo lang yung Primoxil sa tubig. So yun yung pinaka worst na experience ko so far, no. And sa awa ng Diyos, matagal na tayo. May nagtanong kung matagal na ba daw tayo nag-alaga ng baboy, bakit daw hindi pa lumaki yung ating para sa akin, this is a great achievement na from isang kulungan diyan nag-extend doon, nag-extend. O giniyan is so happy lang talaga na may mga bagay na out of your control na, tulad ng pinagbabawalan ka. And then so yun, yun yung ating na-experience so far. But sa tagal-tagal kong nag-alaga mga kabagis, for kung i-total ko yung mga years, is mga more than 10 years na rin, no? Kasi may mga paputol-putol siya Pero yung bata pa lang ako, nag-alaga na ako ng baboy, and yung mga years na yon is talagang nakatulong din sa akin ng yung mga experience na yon, no? Na ginagamit natin hanggang ngayon. So wala pa man tayong case na namatayan tayo talaga na because basa yung dumi, nagkasakit yung baboy, no, or may mga problema. Wala pa. Kahit isa. May namatay ako, isang biik, hindi dahil sa nagkasakit, kundi nahulog sa butas, no. Nung nakalabas lahat, ang dami kasi nila, kalabas lahat, hindi namin nabilang yung nakapasok sa kulungan kung tama ba yung number nila. May isa pa lang nahulog. Tapos yun na, hindi na napansin kasi gabi na rin yun, kinabukasan na siya napansin, din patay na, no. So yun lang yung pinaka experience ko, and thank you sa nagtanong, no, sa ganyan. So wala naman tayong ganong klaseng experience na may namatay, and we're not hoping for that. And we're always praying na, kasi dito sa aming area na sa Cebu, may mga cases na rin na may ALSF, pero sa awa ng Diyos dito sa amin talaga na barangay is wala pa naman. And we're not hoping na meron, no, kasi napaka laking problema niyan. Kasi kung ilan yung inalagaan mo dyan, 20, 10, kung matamaan yan mga kabagis ng ASF, talagang lahat, no, automatic. May napakalaking perwisyo yung ESF na yan, at for sure hindi yan madadala sa mga kahit anong gamot, no. May mga natamaan talaga na grabe, ubos lahat, pati mga inahin, no. Napakalaking gastos pa naman yan. So yun lang naman. At na-observe ninyo mga kabagis, yung ating dalawa, hindi na sila makaubos ng tag-iisang kilo. Gawa yan ng malamig na panahon, no? Tag-ulan ngayon dito sa amin, magdamag yung ulan. Isa din yan sa kabagis factor na hindi siya maganang kumain dahil malamig. Okay, so ang gagawin natin, yan, may talbos pa rin ng kamote, hindi yan mawawala. Okay, yun na sila, and that's it. So
Thank you so much again for always watching our uploads, and napakalaking bagay po sa mga comments and likes ninyo palagi sa ating mga uploads kabagis. And that's it. Thank you so much.